Hello guys at good afternoon sa inyong lahat, no? So today is Saturday, June 8, 2025. So guys, medyo pinapawisan ako at galing kami ng Pasay sa ngayon. At doon kung saan ako nagmula at doon sa previous na lugar kung saan lumaki ako. At doon ako napatira, so binisita lang namin yung bahay namin doon at medyo may konting inayos, no guys. So anyway, gusto ko lang kayo bigyan ulit ng update regarding sa short vlog na to. At meron lang sa akin nag-request na sabi nga kung pwede ko raw i-explain yung pagkakaiba raw ng mahiyain at yung tinatawag na malakas ang loob. So guys, actually, anyway, bago ako mag-proceed, no, salamat sa pag-open mo ng ganitong topic. So bago ko i-explain to at salamat sa patuloy na pagsubaybay sa short vlog na to. At naway maging maayos at ligtas yung kinalalagyan mo sa ngayon, no? So salamat ulit sa pagbigay mo sa akin ng short topic kung paano natin explain kung ano yung pagkakaiba ng mahiyain at saka yung malakas ang loob. Okay, so punta muna tayo sa mahiyain, guys. Actually, pag sinabing mahiyain talaga, maraming likas sa kapwa Pilipino natin na sadya talagang mahiyain talaga. Sobra talaga ang pagka mahiyain nila, no? Kumbaga, may mga tinatawag na advantages at saka disadvantages ng mahiyain. Number one, yung tinatawag natin na disadvantages. Kasi guys, kung sobra kang mahiyain, no, parang hindi mo kayang ipadama o ipakita yung totoong nararamdaman mo kasi puro nga lagi kang dinadalaw ng hiya, no? Gusto mo magsalita pero naiya ka, natitigilan ka, hindi mo na nagagawa na ipahayag yung damdamin mo, no? Kaya nga may mga ilan na yung mga kaibigan natin na sobrang mahiyain, minsan nagsisisi, bandang huli, bakit hindi ko na lang sinabi sana? Nahiya kasi ako, inabutan ako ng hiya. May mga ganung bagay. Kaya nga, yung doon sa mga mahiyain talaga, may mga opportunity na nasasayang, no? May mga bagay naman na hindi naman masasabing opportunity. Ito yung mga bagay na buti na lang nahiya ako kasi kung hindi, naku, baka mapaya ako. May mga ganung bagay, no? Kaya nga, anyway, alam nyo, guys, yung tinatawag na sobrang mahiyain ka, may mga bagay na kinakailangan i-tune mo kung saan, kung ano yung bagay na dapat pairali mo yung mahiyain ka. Pero may mga bagay na dapat kinakailangan na maging showy ka, ipakita mo na parang fighter ka. Okay? So yun yung ibig kong sabihin kasi hindi lahat ng bagay dinadaan doon sa pagkamahiyain. Kasi may mga opportunity na dapat sinabi mo, kinumpronta mo yung isang tao o pinahiyag mo yung damdamin mo, napahiyag mo ng tama, no? So ibig sabihin, na-share mo, nasabi mo, ipinakita mo sa kanila, i-accept man nila o hindi, okay lang. At least, naging fighter ka. So, ayun yung tinatawag natin na hindi lahat ng bagay ay dinadaan sa ugali natin na mahiyain tayo. Okay? So, yun yung mga tinatawag na disadvantages eh. Yung mga opportunity na sinasabi ko kanina na minsan lang kumatok na which is dapat bilang ikaw, no? Bilang ikaw na may katawan na which is dapat na paihayag mo, no, ng maayos. Sorry nabubulol ako eh. Kumbaga, napadama mo, no? Na isiwalat mo ng maayos yung nararamdaman mo. Kumbaga, pinigilan mo yung pagkamahiyain mo. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng disadvantages. Ang advantages naman, no?
ang advantages na tinatawag na malakas ang loob. Pero may tinatawag din yan disadvantages ha. Kasi ang lakas ng loob guys, minsan pinapairal yan sa mga tamang pamamaraan. So kung talagang ikaw pilit mo sa sarili mo na meron kang tinatawag na may prinsipyo ka at alam mo na tama ka, pwede kang manindigan. Hindi ka mahiya na ipahayag yung nararamdaman mo, sinasabi mo kung ano yung talaga yung totoo. Ayun yung tinatawag na fighter hindi ka mahiyain, no? Pero may mga disadvantages yan guys. May mga ilan kasi na baka naman tayo sa sobrang fighter natin, padalos-dalos tayo, kahit na medyo wala tayo sa tune o wala tayo sa tamang destination o tamang landas na tinatahak, ay sige lang tayo ng sige. Kasi may mga time baka kasi mabingo ka Pag sinabing mabingo, baka maari kang mapaya. Maari kang yung kausap mo ay pinag-aaralan lahat ng move o lahat ng lumalabas sa bibig mo, no? Ayun ang yung ibig kong sabihin pinapakiramdaman ka. Ayun pala, pinag-aaralan ka na marami ka nang binigkas, marami ka nang nilabas sa bibig mo kasi nga fighter ka, hindi ka mahihain, pero ayun palang nilalaban mo ay wala doon, kumbaga hindi nakatuon o hindi nakakonek doon sa pangyayari. So maaring mapapaya ka ron guys. Baka sabihin sa'yo, yung pinaglalaban mo ba, sigurado ka ba dyan ay tama ba yung pinaglalaban mo? Kasi masyado kang mainit, masyado kang mataas yung boses mo, parang feel mo na yung pinaglalaban mo ay tamang-tama ka na. So, are you sure na ikaw ba ay nasa tamang direksyon na nilalaban mo? Ayun yun. Kasi may mga ilan na kababayan din natin o other nationality na pinapadama ka lang, binibigyan ka lang ng laya na kung ano yung sasabihin mo, then later on sila naman magsasabi sa'yo. Ngayon, pag umatraka sila sa'yo at hindi mo nasagot ng tama, ayun yung guys, yung parang alam mo ba yung sinaklubang ka, parang nahiya ka na hindi mo maintindihan bakit padalos-dalos ka, bakit ganun, dapat pinag-aralan mo mabuti. Ayun yung kabaligtiran kasi ng mahihain Yung mahihain naman, na nahihiya siya, baka yung sasabihin niyang bagay na yun o yung sagot niya ay baka hindi tumpak o ugma ron sa pinag-uusapan. Ayun ang ibig niyang sabihin. Kaya nga, sabi ko sa inyo, may mga advantages at saka disadvantages. Ngayon, ano ba yung advantages ng fighter? Eto, kapag ikaw ay sinasabing fighter, meaning malakas ang loob mo at talagang hindi ka nagpapatalo basta't alam mo na tama ka, pinaninindigan mo, tinatayuan mo yung bagay na yon. Ngayon, siyempre fighter ka. Ngayon, may mga iilan na mga kaibigan natin, kababayan natin o kakilala na medyo ilag din sa'yo. Kasi alam nila pag aatraka sila, isipin na wag mo nga niyan kasi babalikan ka niyan, hindi basta-basta yan. Kala mo ganyan lang yan, pag yan matraka sa iyan baka magulat ka kasi alam na nila na fighter ka. So ayun yun. Kasi may mga iilan, ewan ko lang guys ako, naniniwala kayo sa akin. Kasi dito sa atin, dito mismo sa Pinas, kapag masyado kang tahimik, masyado kang mahiyain, parang sinasagasaan yung pagkatao mo. Parang binabaliwala ka. Parang iniisip nila, wala yan, mahina yan. Pero pag alam nila na fighter ka at palaban ka, guys, may mga iilan, o sabihin na natin maraming tao ang mag-iingat sa'yo. Ibig sabihin mag-iingat, siyempre, pag ikaw na yung umarap, iisipin nila, ops, ingat ka dyan. Talagang palaban yan. Baka matauhan kayo. May mga ganun bagay. Ayun yung advantages na tinatawag na fighter. Yung disadvantages, lalo na putak lang tayo ng putak, o kung ano yung mga sinasabi natin, guys, nagagalit tayo, hindi natin ini-evaluate kung ano yung dapat na ikagalit natin. Basta lang ang ginagawa natin, mali yan, di po pwede yan, ganyan-ganyan.
ayun pala, yung root cause, hindi mo alam. Kasi fighter ka nga eh. Sagasa ka ng sagasa. So hindi mo alam yung kaharap mo, malupit din pala. Kaya guys, ayun yung pagkakaiba ng tinatawag na mahiyain at saka etong tinatawag na fighter. Ngayon, kung ako ang pagpipiliin nyo, pag sinabi nyo sa akin na The Legend Boy, kung ikaw, saan ka lulugar? Saan ka tatayo? Simple lang. Simple lang ang gagawin ko. Eto, may araw na magiging fighter ako kung kinakailangan. May mga bagay na dapat mahiya ako kung alam ko na yung ipaglalaban ko ay talagang nakakahiya. At alam ko, uuwi ako dun sa bagay na mapapaya ako. Ayun yun. Okay? Dapat balanse. Nagiging fighter ka sa mga bagay na dapat mong gawin na maging fighter ka. Ayun lang yung kasimple. Pero, dun sa sinasabing fighter, dapat pinag-iisipan yan. Huwag padalos-dalos. Kasi mahirap guys. Mahirap na tayo ay mabingo. Mapaya tayo, parang feel mo na hanggang sa pagtulog, dala-dala mo, iniisip mo, grabe. Kanina padalos-dalos ako, ang daming tao. Pasigaw-sigaw pa ako, mali pala yung pinaglalaban ko. Nakakahiya yun. Anyway, sana nagigets yung ibig kong sabihin, no? Kasi dapat medyo nasa middle ka lang eh. Nagagalit ka, naiiya ka, at may bagay na may pinaglalaban ka na alam mo may patutunguhan. Okay? Kasi may mga bagay na nilalaban mo. Okay? Parang ano lang naman yan eh. Para sa trabaho, nilalaban mo yung trabaho mo, no? Ngayon, may mga bagay na naobserbahan mo doon sa mismo sa nature ng work mo, no? Kung ano yung nature ng work mo. Tapos, may mga ilan na against sa'yo. Ibig sabihin, ayaw yung gagawin mo, then malakas sila. Meaning, ma-influensya yung babanggain mo. Ngayon, diyan ka mag-iisip. Naglalaylo ka, sumasabay ka sa kanila, at kunwari, ikaw ay talagang sa kanila rin. Kumbaga, naglalaylo ka na parang iniisip mo tama sila, at dumating yung punto na habang naglalaylo ka, pinag-aaralan mo kasi marami sila. Hindi mo pwedeng sagasaan kasi back to back yung kalaban mo. Hindi lang back to back, side by side na andun. Nako, ang hirap. Kaya nga, minsan, sa buhay ng tao, guys, sabi nga nila, kinakailangan maging artista ka eh. Maging artista ka. Kung ano yung ginagawa ng kapaligiran, malungkot ka rin. Kung masaya, masaya ka rin. Pero titignan mo kung anong uri ng malungkot, anong uri ng kasiyahan. At kung nakikita mo nagsisimpatiya sila, simpatiya ka rin. Ganun mabuhay sa mundo. Kasi pag lagi kang kukontra sa agos, guys, maniwala ka. Kahit naka-life jacket ka, maaari kang malunod. Ayun lang masabi ko sa inyo, simple lang, kahit may life jacket ka, at panay, against ka sa agos, sinasalubong mo yung agos, definitely, baka yung life jacket mo, marilis sa'yo yan eh. Marilis sa katawan mo yan eh. Kasi nga, ang lakas ng agos, sinasagupa mo, pinipilit mo, hindi mo kaya. Maaring pag tinangay yung life jacket mo, maari kang malunod. Ayun lang kasimple. Kaya, easy lang, simple lang ang gagawin natin guys. Lalo na't kung tayo ay nananarbahuan, kilatisin natin yung mga kasamahan natin. Tignan natin yan, no? Tayo ba dapat mahiya makipag-usap sa kanila? Tayo ba dapat maging fighter na kalabanin sila? I-evaluate nyo mabuti, no? Tignan nyo kung meron kayong paglalagyan. Ngayon, pag napapansin nyo guys na parang medyo talo, ibig sabihin ng talo, parang wala kang kalaban-laban, malakas sila pero andun naman may prinsipyo ka, tama yung ginagawa mo, pero malakas sila. Hindi mo dapat guys na ngayon ay salubungin, wag. Ang gawin mo, sabay ka lang sa agos, sabay lang. Darating ang time, yung mga ginagawa na yun, mabubuwag yun.
Sa pagbuwag nila, dahan-dahan ka naman pumapasok. Ayun yun, kasimple. Kasi hindi lahat ng bagay dinadaan sa santong paspasan. Hindi lahat ng bagay dinadaan sa lakas, no? Ginagamitan din to ng puso. Ibig sabihin ng puso, kahit ayaw mo sa tumatakbong patakaran, dapat marunong ka. Marunong kang sumabay, no? Ibig sabihin, marunong kang maglaro. Huwag yung padalos-dalos, simple lang. Ngayon, may mga bagay na makinig ka. Ngayon, may time na minsan, tiko mo rin bibig mo, mahihain kang sumagot, pabayaan mo, kung di ka tinatanong, okay lang. Kasi moment nila yun. Moment nila yun. Kasi pag umatraka ka at maraming nakamasid sa'yo, guys, number 1 yan, ang daming magbabati ko sa'yo. Marami. Masusurprise ka na lang eh. Kabilaan, kaliwaan, hindi mo alam kung sino-sino. Kasi nga, may mga bata-bata ro, may mga tau-tauhan yan. Kaya, ingat lang. Kaya sabi ko sa inyo, dapat pag-aralan natin na doon lang tayo sa gitna. Ayun siya nasabi na marunong kang magalit, marunong kang mahiya, at marunong kang tumahimik. Ayun lang yun. I-assess mo yung environment mo. Wag lang padalos-dalos kasi iba ang labanan ngayon. So anyway guys, at hopefully no, yung nag-message sa akin, sana itong short vlog na ni-request mo, yung pagkakaiba ng mahiyain at yung fighter, yung malakas ang loob, ito yon. Ibinibigay ko sa inyo. Sana mabigyan to ng magandang aral ng bawat isa, no? Kaya lagi nyo lang tandaan guys, tayo, nabubuhay tayo, dapat sabi nga natin, marunong tayo, no? Sumabay sa agos ng buhay. Wag na wag tayong tinatawag na sasalungat. Kasi pag sumalungat ka, guys, tandaan mo, alam mo kung saan ka dadamputin, alam mo yon. Kaya, anyway, so maraming salamat at sa short vlog na to ay sana magbigay sa inyo ng magandang aral at kapulutan nyo na magandang aral, no? At anyway, maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan. Shout out ako dyan sa Pasay, sa Team Dalisay. Currently, ako ay connected dyan. At saka sa Rosewood, kung saan kasalukuyan ako'y naninirahan dito. Sa mga kaibigan ko, no? Kala Chief Engineer Bete, Chief, salamat sa subaybay mo, pagsusubaybay mo, walang sawang pagsusubaybay sa vlog ko. Salamat talaga, ako'y laging saludo sa'yo at hindi ko nakakalimutan na i-shout out ang pangalan mo kasi lagi mo lang tandaan, Chief, isa ako sa natulungan mo. Wala ako sa kinalalagyan ko kung wala sa tulong mo. Kaya maraming salamat, Chief Engineer Bete. Hangad ko na bigyan ka pa ng mahabang buhay, malakas na pangangatawan, ang pamilya mo, buong pamilya mo maging maayos. At ingat lagi, Chief. Sa mga kaibigan ko on board, kala Captain Cabrigas, Captain Flores, Captain Alberto, yung brothers Rolyo Raso, no? Alberto at saka Oswald, kamusta kayo dyan? At dun sa mga kaibigan natin na hindi ko na nababanggit, at walang sawang ibabanggit ko talaga yung kumpare ko, si Paring Binjola. Pre, salamat talaga. Actually, sabi ko nga sa'yo, pre, kung talagang ako ibibigyan ng chance na makasakay muli, no? Kahit sabihin natin, pre, na yung barko na sinasakyan natin ay problematic, basta kasama kita. Malakas ang loob ko kasi alam ko kung paano ka humawak ng tao. Alam ko kung paano ka gumabay sa mga tao. Kaya siguro iilan lang kayo, pre. Bilang lang kayo sa kamay ko, pre. Kung sino yung tinatawag na mga kaibigan natin na may mga busilak na damdamin na handang umagapay o tumulong sa mga marino, especially dun sa nangangailangan. Kasi ikaw na yung pre. Kaya pre, sana lagi kong pinapanalangin na hindi ka magbago.
At nandyan pa rin, nakaapak pa rin yung dalawang paa mo sa lupa. Alam ko pre, malayo na narating mo pero wala pa rin akong nakita na anumang angas sa sarili mo. Kaya sana pagpalain ka pre, dire-diretso ang biyaya na ibibigay sa'yo. Yung mga anak mo, mapag-aral mo, mapagtapos mo, maging maayos, pamilya mo pre. At sana marami ka pang matutulungan na iba pre. At talagang wala akong sawa na i-erase ko yung pangalan mo. I-mention ko yan dahil talagang totoo kang kaibigan pre. So anyway, maraming salamat at thank you sa inyong lahat and see you on my next vlog. Bye!